Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, napadasal na. Nako, lagot na, may milagrong nangyari. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muli natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na nga po natin to mga karibin natin, no? The Manila Times 32 minutes ago mga kababayan, PPCRV unable to download full result from transparency server. Nako, ano kayang nangyayari dito mga kababayan, no? Ito pong balita mga kababayan muna po sa Manila Times, Manila, Philippines. The Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV on Monday said it was not able to access election data from transparency server and was assigned by the Commission on Election. Naku po mga kababayan, mukhang ano ba ito? Ha? Ano bang nangyayari? Ano na naman kaya ang palusot ni COMELEC Chairman Garcia, George Garcia, kung bakit hindi po ma-access, no, itong transparency server? Bakit mayroon ba kayong niluluto dyan sa transparency server na yan at hindi ma-access ng mga taga PPCRV? Di ba? Supposed to be ma-access po nila yan para makita kung kung patas ba, kung parehas ba, kung nagtatali ba yung mga balota doon po sa online, tapos doon po yung resibo nila, di ba? At saka dito po sa transparency server. Naku, wala po tayong alam patungkol po dito sa ginagamit nilang process, pero when you say transparency server, mga kabayan, transparency, di ba? Nakikita po dapat yan ng lahat or ng mga assigned people or personalities or authorities, mga kabayan, no? Parang watcher, di ba? Pang watcher din po sila. Ha? Para magkaroon lamang ng maayos, matapat at matapat na pagbibilang, di ba, ng boto. Kasi kung hindi po ma-access ang transparency server, mga kababayan, magdududa ang iba nating kababayan, di ba? Tayo nga nagdududa kung bakit hindi ma-access yan, di ba? Ngayong araw po, 32 minutes pa lang from the Manila Times. Ha? Bakit hindi po ma-access yan? Anong ibig sabihin yan? Paki-explain. COMELEC Chairman George Garcia, paki-explain po kung bakit hindi ma-access ng PPCRV ang transparency server na ibinigay or inassign ninyo sa kanila. Alright mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Ito po yung sinasabi kong napadasal. Senator Bong Revilla nag-post ng praying hard emoji. Matapos pumasok sa pang-13 sa karera sa pagka-senador. Nako. Napadasal na po si Senator Bong Revilla para po siya ay manalo at maungusan si sino bang pang-12? Si Senator Amy Marcos, mga kababayan. Ito po ang sabi dito, Senator Bong Revilla nag-post ng praying hard emoji sa kanyang social media page matapos nitong pumasok sa pang-13 sa karera ng pagkasenador. Kailangan nitong maunahan ang pang-12 na si Senator Amy Marcos upang makapasok sa Magic 12, mga kababayan. Praying hard po si Senator Bong Revilla. Bakit ba Robin Padilla palagi? Okay, Senator Bong Revilla. Yan mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? Talagang kailangan magdasal, mga kababayan, di ba? Alright, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Ito naman ang sinasabi kong milagro. Or ano ba tawag sa natin? Thumbnail.
Oh, lagot na, may milagrong nangyari kasi mismong si Kiko Pangilinan, mga kababayan, ay aminado. Ito, sabi ko nga, kailangan namin ng milagro para manalo, mukhang yun ang nangyari. Nako po. Anong milagro naman ang ginawa ninyo? Ha? Kayo mga kababayan, naiisip niyo po ba kung anong milagro ang mayroong ginawa? Or anong milagro ang nangyari? Kung bakit po nanalo si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan? Sila mismo eh. Ito, Kiko Pangilinan hindi makapaniwala sa milagrong nangyari. Ayon kay Kiko Pangilinan, ay siya mismo ay hindi makapaniwala. Sinat, hindi po makapaniwala sa lumabas na resulta sa eleksyon na siya ay pumasok sa top 5 ng mga nangungunang senador. Kaya naman nakikita niyang itong isang milagro. You know what mga kababayan? Maging kami po ay hindi makapaniwala na pumasok po sa top 5 itong si Kiko Pangilinan mga kababayan. Maging siya sarili niya, ewan ko lang baka nagdadrama lang ito. Ha? Baka nagdadrama lang ito na hindi nila alam na nagkaroon ng milagro. Di ba? Pinasasakay lang yata tayo nito eh. Pinasasakay lang yata tayo ni Kiko Pangilinan eh. Ito, sabi niyo. Sabi ko nga kailangan ng milagro para manalo at mukhang yun ang nangyari, Kiko Pangilinan. So, yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa milagrong gustong ipapaniwala sa atin ni Kiko Pangilinan? Milagro? Okay. Pero hindi siya makapaniwala? Okay, mukhang drama lang. Pinasasakay lang yata tayo eh. Kasi mismong kami, tayo, ikaw, na nanonood ngayon, malamang sa malamang, di ba? Mag-ano ka eh, masyasyak ka or hindi ka makapaniwala. Dahil kung papipiliin ka kay Kiko Pangilinan at kay Atty. Vic Rodriguez, sino po ang pipiliin mo? Yun yung tanong eh, di ba? Sino po ang pipiliin mo? Si Kiko Pangilinan ba o si Atty. Vic Rodriguez? Di ba? Wala na tayong magagawa. Nandyan na yung milagrong yan, no? Ay ano ba, 6 na taon natin pagtitiisan ang milagrong ito, mga kababayan. Alright? At ito naman po mga kababayan, nako, ito. Nagwala. Trillanes throws shade after Caloocan defeat. Hindi kinaya powers ng pera ng kalaban. Yan, no? Itinapo niya yung kanyang shades, mga kababayan. Dahil sa inis ni Trillanes at sobrang yabang. Alright. Former Senator Antonio Sani Trillanes IV says he ran a clean campaign talaga ba? Based on solid platform and no vote buying, but came up short against his rivals, money politics. Sinasabi mo ba na nag-vote buying yung kalaban mo? Kung may ebidensya ka, ipakita mo nang ma-disqualify yan. Diba? Huwag puro satsat, Trillanes. No? Sawang-sawa na ang taong bayan sa mga ganyang style mo. Eh. Ipakita mo yung ebidensya mo kung talagang gumamit ng pera. No? Money politics ang tawag mo. Eh. No? Kung gumamit ng pera at nag-vote buying yung kalaban mo, ipakita mo nyo po yung ebidensya. Diba, Trillanes? Pero mukhang wala na talaga yatang naniniwala sa iyo, Trillanes eh. Yun lang ang nakikita naming dahilan. Wala nang iba pa. Wala nang nagmamahal sa iyo. Kawawa ka naman. Alright? Ito mga karibin natin, Senator Bato de la Rosa. Meron pong message. Alright. Ito, basahin po natin. Sabi ko nga yung pag-angat namin ni Senator Bongo kasama dyan si Congressman Marcoleta, ay ito'y sinasabi namin na it comes with the very high cost and it is the freedom of the former President Duterte. So, yun ang malungkot. Yung nagpanalo daw sa kanila ay yung pagpapalaya kay former President Duterte. No? Masaya tayo na tumaas ang ating ranking, but then again, malungkot tayo dahil alam natin na ang kadahilanan nito ay yung freedom ni dating Pangulong Duterte. It comes with very high cost, sabi po ni Senator Bato de la Rosa. Sa bagay, no, mga kababayan, Duterte pa rin po mga karibin natin. Yun nga po yun ang nakakagulat. Bakit yung ibang Duterte hindi pumasok? Parehas lang naman ito. Parehas lang naman po sila ng dahilan.
Di ba? Well, anyway, mga karibin natin, no? Eto, si Senator Bongo din, meron pong mensahe, no? Ito naman po ay patungkol sa magaganap na impeachment na ni Vice President Sara Duterte. Sabi po dito, ebidensya. Bilang one of the judges, that's the process. Kaya nga may impeachment court tayo, pakinggan natin ang prosecution. Nandyan po yung inakusahan, yung sagot nila. At the defense team, okay? Kami yung huhusga pagdating sa dulo. Kaya ayoko munang mag-comment, importante sa akin ang ebidensya. Problem, mayroon ba? Meron bang solid na ebidensya yung naghain ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte? Kasi kung pagbabasihan lang nila yung mga inaudit na ng COA, aba talagang wala eh. Counter na counter. Wala, kawawa to mga karibin natin. Kasi mismong COA pwedeng patawag eh. Diba? Sige nga, tawagin nyo yung COA kung talagang ganyan nga ang nangyayari. Posible pang makaykay ang ibang mga confidential fund ng iba't ibang department, di ba? Kasi ano naman ang yung ano ang iyong pinagbabasihan kung isa lang ang iimbestigahan mo. Dapat meron ka pang inimbestigahan na iba na different, hindi gumagamit ng mga code names, alias, di ba? Ng kanilang mga undercover agent, di ba? Yun po mga kababayan. So, this is very good, no? Na nakapasok na naman po si Senator Bato at nadagdagan pa Senator De La Rosa at Congressman Marcoleta. Senator Marcoleta na mga kababayan. At also, kung tutupad, no, sa pangako si Senator Ay Marcos at si Camille Villar, no? Yan, yan po ang ating mga asahan na tutulong dito kay Vice President Sara Duterte. Anyway, mga karibin natin, ito, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ni Amy Marcos sa ombudsman na imbestigahan ang dalawang magkapatid na Rimulya, si General Marbil, si General Torre, at kasama po si Ambassador Lacanilaw, no? Lacanilaw. Yan po yung mga initial na pinaimbestigahan at posibleng pinakakasuhan. Depende po sa investigasyon. Neto po, no? Tapos lang po nitong press conference ni Amy Marcos. Sa totoo lang po, ngayon lang po ako aamin. Alam ko po yan, si Amy Marcos manggagamit. Si Amy Marcos, yan po ay ginagamit niya lang po. Pero kung ganito naman po lahat ng manggagamit, no? Kung ang lahat ng manggagamit ay katulad ni Amy na mag-expose po ng mga katiwalian ng gobyerno, okay po ako rin sa manggagamit na ganyan. Kaysa naman manggagamit na tokis-tokis lang, wala naman pong binibigay na prueba. Alam po ninyo, maganda po yung press ko ni Senator Amy Marcos. Dahil ini-expose niya po mismo yung mga tauhan ng kanyang mga kapatid. Siyempre, reasonable po yun, no? Na hindi niya po didiinan yung kanyang kapatid. Ang gusto niyang diinan, yung pong mga nakapaligid, lalong-lalo na yung tinatawag niyang lulong. Di ba? Sabi nga ng isang reporter, taga-media, na talagang, alam niyo po yung media, halatang-halata eh. Pag nanood po kayo ng press conference, halatang-halata po yung media natin na mga pro-BBM talaga eh. No? Sila po yung tagapagtanggol eh. Parang lahat na nagtatanong kay Amy, pro-BBM lahat eh. No? Okay. Wala akong pakialam. Kahit na, alam niyo po, kahit na ano po sabihin sa akin, hindi naman ako nakikialam. No? Wala akong pakialam sa kanila. Kung ako titirahin nila, sabihin niyo po, magana po wetbox ko sa katitiran nila sa likod. Hindi naman ako kayang tirahin ng harapan ng mga yan. Kaya hanggang likod lang, masakit na nga wetbox ko. Kanya-kanya po kaming buhay. Ito po ay napanood ninyo, no? Kung mali po yung sinasabi ni Senator Amy, ibig niyo sabihin, mas kampi pa kayo na hindi na yung gobyernong to walang ginagawa sa Duterte. Alam niyo po, pag tama po ginagawa, no? Bakit mo naman aatakihin? Tama na nga ginagawa. Okay. Hindi ko po, wala po akong Duterte po ako, Duterte. Tapos, bahala po kayo sa dalawa. Okay. Kaya po ako, sa totoo lang tayo, sa totoo lang. Okay. Pag-usapan natin, no? Sabi po ni Senator Amy, talagang whole of government approach to. Yung video. Nagsimula po yan nung simula nilang birahin
nung binira po ni Duterte. Pero hindi po eh. Ang nagsimula pong bumira, ito sila Martin. Kung matatandaan nyo po, binanatan po si BP Sara agad-agad dyan sa confidential fund. Hanggang ngayon, yan pa rin ang binabanat eh. Yung paulit-ulit lang, wala nang epekto sa tao, paulit-ulit lang yung pagbira. Whole of government approach po. Nakita nyo naman, may Quadcom, may Tricom. Nakatutok lang po yan, no? Nakatutok lang po yung lahat ng mga investigasyon na yan. Laban po sa mga Duterte. So, kung hindi pa rin po kayo naniniwala na plano po yan laban sa Duterte, ano magagawa natin? Di ba? Sabi nga ng isang pantas na Pangulo, ano magagawa natin? Di ba? Okay. Ang point lang po, sabi ko noon, walang silbi to kung wala pong mga rekomendasyon na ipakulong. Kayo, nananawagan na makulong sana, makulong. Eto po, totoo po to, hindi po pwede itong i-ignore ng ombudsman. Pag galing po sa Senate, sabihin po ng Senate na imbestigahan nyo yan dahil may mga natuklasan kami. Iimbestigahan po nila yan. At sino po, ayon kay Amy Marcos, yung nagsabi na meron silang mga nilabag. Ang linaw po ng sinabi si Justice Adolf Ascuna. Okay, sa madaling salita po, may pananagutan po itong magkapatid na Remulla sa batas po ng Pilipinas. Si Marbil, si Torre, inisa-isa po ni Senator Amy Marcos. Ayan po. At saka sila Kanilaw pala. Di ba? Binabali-baliktad nila yung batas ng Pilipinas para umayon po, para madakip lamang si Tatay Digong. Lahat po to para po wasakin, durugin ang mga Duterte hanggang po sa makarating sa ano. Wala tayong magagawa. Alam niyo po yung mga mastermind, panghuli po yan. Siyempre po, una pong nakakasuhan yung mga galagalaman. Totoo naman po, alangan namang ituro nila. Pwera nila kung may magturo dyan sa mga mastermind. At least, meron po tayong nakikita na pinaiimbestigahan sa ombudsman. Tandaan nyo po, pag ang ombudsman po biglang in-impeach, alam nyo na. Di ba? Alam nyo na kung bakit. Miss Judge, thank you very much sa 125. Yan na lang po yung mga inaasahan natin. Kung unahan nila at impeach yung ombudsman bago sila imbestigahan, alam nyo na kung bakit. Talagang sama-sama na po lahat. Wala na talaga. Ang mga huling inaasahan natin, Supreme Court, Ombudsman, ang sarap magkape. So yan mga kaubayan, ang tanong ngayon mga karib natin, dahil nasa Magic 12 naman si Senator Amy Marcos, no, at maybe hindi na makahabol po si Revilla. Ang tanong dito, kapag nanalo ba si Senator Amy Marcos, ganun pa rin ang magiging kalakaran dito or magiging sistema? Against pa rin ba siya sa pag-aresto kay former President Duterte? At may pagpapatuloy ba kasi ngayon, di ba, malamang magpalitan ng mga chairperson ng mga committee, no? Kung sino man po yung mapunta sa committee ni Senator Amy Marcos, sana ipagpatuloy po yung investigasyon dito po sa pag-aresto kay former President Duterte para lumabas talagang katotohanan at may managot mga kaubayan, di ba? Mahirap naman sa bagay, it is always happening naman na walang nakukulong, di ba? Pero sa panahon niya yun, marami pong nako-contempt. Yun lang, di ba? Pero hindi pa natin nakita na nagpa-contempt po si Senator Amy Marcos dito po sa mga high-ranking official na ito. Paano mo mapapa-contempt, no? Kung ini-invoke naman nila yung kanilang tawag doon privilege na yun. Nakalimutan ko yung executive privilege nila. Ini-invoke nila yung executive privilege, mga kaubayan. So ganun din, kahit magano ka, mag-contempt ka dyan, wala rin mangyayari mga kaubayan sapagkat may panangga po sila yung executive privilege na po na yan. Okay? Alright, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga kaubayan? I-comment nyo lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.